Kaibigan, welcome back. Meron akong video na, napakarami ko mga video na hindi ko na talaga na-upload dito sa channel na to. Ayoko namang masayang yung iba. At alam ko na yung iba ay talagang maaaring karamihan sa inyo ay hindi interesado. Pero para sa akin, ginawa ko yun dahil gusto kong maalala yun eh. Gusto ko yung maalala. At naisip ko na ilalagay ko yon, i-upload ko, pero bago ko umpisahan yon, merong introduction, merong ganito na pauna sa inyo na sabihin ko na kung anong klase yon at kung kailan ginawa. At ito nga, siguro mape-pressure dito o mape-pressure kagad dito yung mga mahilig mag-hardin. Ito ay ampalaya. Ito yung mga huling isa sa mga yung pahuli na pagputi o pag-harvest ko, pag-ani ng mga ampalaya namin. Nakaraang taon lang yon, summer ng 2025, at gusto ko lang ibahagi sa inyo. Makikita nyo rin ako doon sa video na yon na nagsasalita, kaya hindi ko na alam lahat ng mga sinabi ko, pero yun nga, mga pauna sa inyo. Kaya yun, sana mag-enjoy kayo at sana maging inspirasyon sa inyo at magtanim na kayo kaagad. Pwede na yata ngayon magtanim sa loob ng bahay. Syempre kung nandito kayo sa Canada o sa Amerika na kung saan may tunay na winter, kailangan planuhin yun, di ba? Huwag sobrang aga, huwag naman late na. Kaya ayun, enjoy na ang palaya at sana marami kayong mga gulay na maitanim ngayong summer 2026. Enjoy. Gusto niyo malaman yung kwento niyan, bathtub, type nyo lang sa main page ko, type nyo bathtub, nakikita nyo kung paano ko to nilagay. Bakit hindi, di ba? Bakit hindi gawing taniman? Kaibigan, dumikit na siya. Sumuot na siya sa mesh, sa screen. Kalimutan ko ito eh. Ito siya.
Meron pa tayo dito, dalawa at isa. Pababayaan ko na muna yan sa susunod ko na mga videos na yan. Isa at dalawa, tatlo. May tatlo pa dito. Ito. At ito kukunin ko na rin. Meron pa rito. Ito. Kita niyo ba? Sapat na to para maggulay, di ba? Sama na rin natin itong mga kamatis. Hindi tayo mataas eh. Hindi tayo matangkad. Kaya pikapin natin. May isa pa din dito. Naisipin nyo, alit naman yan, lakay. Ah? Ito talaga siya eh. Ito yung uri ng ampalaya na hindi lumalaki talaga. Kumpara sa iba. At iba pa rin yung ampalaya natin na ganito kalalaki. Ganito kalalaki, di ba? Ito ay ibang uri dito kaya sa next year, sa susunod na taon, ay magtatanim tayo ng hanap ako ng binhi na talagang yung malalaking ampalaya na parang sa atin. Ito kasi mga nakuha namin sa mga Chinese groceries kung saan nag-specialize sila, Asian market. Nag-specialize sila sa mga Asian food, prutas, vegetables, yung mga isda. Kaya it's owned by Chinese Canadians. Kaya meron pa dito, nagbabago na yung kulay niya. Ewan kung lalagay ko pa rin. At meron doon medyo malaki, pero pababaya ko rin, nabiging binhina eh. Tulad nito, pambinhi na to. Pero again, hindi ko alam kung interesado ako nito na itanim muli. We'll see. Tingnan natin. Ito lang ang may papakita ko sa inyo. Pero marami na to, pwede itong panggulay, panluto ni Mrs. T. Hindi ko alam ang niluluto niya, pero ito siya. At napakaganda talaga magtanim, kaibigan, kaya na-encourage ko kayo na magtanim sa susunod na sa susunod na taon, next year. Magtanim kayo. Kung hindi nyo pa naranasan magtanim, umpisahan nyo ng kamatis. Ang kamatis, ang pinakamadali dahil make sure na hindi sila matutuyo, make sure na hindi sila sobra sa tubig, at
maraming araw ay maging matagumpay kayo. At sa pamamagitan nun ay matutuwa kayong magputi, mag-ani, mag-harvest ng mga bunga. Maraming iba't ibang uri ng mga kamatis. May malaki, iba-ibang hugis, may maliliit. Desisyon nyo yan. Isa lang alam ko, iba basta kumain kayo ng sariling tanim ninyo, sariling alaga ninyo mga halaman, makaani kayo, ay iba ang pakiramdam. At mangangahas pa kayo na magtanim ng iba pang mga uri ng mga gulay o even prutas. Bibigyan hanggang sa muli. Padayon.